Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making. Ito ang DXMY. DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. Sa Cotabato. 90.9. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umagang oras na yan. Atid po sa atin ng Bangsamoro Federalist Party No. 4 sa Balota. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa po nga magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong araw po ng Friday, Gamat Saguna. Ngayon po, 28 na po sa buwan po ng August 2026 mga kasama. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghahatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na Cotabato City sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay this morning si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Lalaki sugatan matapos na mabiktima ng pamamaril kahapon sa Barangay Tambo sa bayan po ng Sultan Mastura sa Maguindanao del Norte. Una sa lahat, headlines. Isang lalaki din po patay matapos na mabaril sa bayan po ng Pahamudin sa Special Geographic Area kahapon. Una sa lahat, headlines. First ever parliamentary debate sinagwa kahapon dito sa Cotabato City ng 13 mga regional political party. Naging matagumpay sa pangkalahatan. Una sa lahat, headlines. Mga eleksyon paraphernalias dumating na sa probinsya po ng Lanao del Sur kahapon. Una sa lahat, headlines. Samantala dito naman sa Maguindanao del Norte, mga eleksyon paraphernalias at gagamitin para po dito sa first BARM election. Darating ngayong araw dito sa Awang Airport. Una sa lahat, headlines. Mahigit sa 800 na mga teachers na gagamitin para sa halalan sa September 14. Sumailalim sa training kahapon dito sa lungsod. Una sa lahat, headlines. 400 o 4,000 na mga lolo't lola nakatanggap ng social pension sa Esperanza. Una sa lahat, headlines. Panukalang Moro Province para sa Special Geographic Area tinalakay sa Kongreso. Una sa lahat, headlines. Bago ang MOST Scholars, nangakong magiging katuwang sa pagpapaunlad ng BARM. Una sa lahat, headlines. Supreme Court ruling sa 2022 election na case laban kay Sultan Pax sa Mangudanato natatanggal. O pinagtibay ang no second place rule. Una sa lahat, headlines. Baril at illegal na droga nasamsam sa bahagi po ng President Rojas sa North Cotabato. Una sa lahat, headlines.
11 MSME sa Colombia pinalakas ang kalaman sa pamamahala ng negosyo. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal. Impeachment trial ni BP Sara Duterte. Sinasabing yung confidential fund na 125 million ay pa kay Witness Acosta kanyang naibigay kay Colonel La Chica, hindi nahawakan ng Vice Presidente. Una sa lahat, headlines. 10 billion na idagdag sa Armed Forces Modernization Program sa susunod na taon. Una sa lahat, headlines. Balita naman sa ibayong dagat. Baha sa Nepal, kumitil na po ng 356 katao samantalang 1,300 ang naitalang missing o pinaghahanap pa rin. Una sa lahat, headlines. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome muli sa unang radyo ng balita. Araw po ng Friday. Ngayon po, ika-74th founding anniversary po ng Radio Mindanao Network. Happy anniversary mga karadyoman. Araw na ito ang pagkakatatag po ng RMN dito sa Pilipinas. Diyan sa bahagi po ng Cagayan. Kaya happy anniversary sa ating lahat, sa mga naka-tune in po sa atin this morning. Meron pong magpapainit. Painit po mamaya. Pakape-kape at tinapay. Dito sa baba po ng aming himpilan, dito sa kanto po ng ORC, sa panulukan po ng Quezon ng Sinswat Avenue at ng Governor Gutierrez Avenue. Ilang minuto na lang, nandyan na po yung ating mga tropa sa baba po ng ating himpilan na mag-aalay po ng pampainit, pakape, pandesal at iba pa sa atin po mga suking taga-subaybay ng DXMY ng RMN Network mga kasama. Salamat sa naging kabahagi po ng ating programa ng naturang aktibidad, si MP Abdul Basita Bobby Benito. Good morning po sa inyo MP. At si Health Minister Dr. Cadela Jojo Sinulinding na kanya din pong karawan ngayon na kanyang 61st birthday at 74th birthday ng RMN. Aba, back-to-back celebration yan. Good morning sa ating 37 barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa ating programa this morning. Mapita sa Kanulangon sana. Mamaya pwede kayong magkape po dito sa baba ng aming himpilan para nyong maranasan po itong Anas Native Coffee. Pwede rin itong ating Masilman Strong Coffee, yung ating kaibigan na sponsor dito, ating partner, ating kasamahan na si Chip Tech. Baka meron siyang pamasilman na coffee. Kahapon yung mga escort ni Doc hinahanap yung Masilman Strong Coffee. Di tayo nakabit-bit kahapon Good morning dito sa mga suki po nating Facebook page live Huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan dito sa bahagi po ng Cotabato City at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na kung saan ay nasa 17 days na lang bago po ang halalan dito sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya't all set na po ang lahat para po dito sa gagawing halalan na ito. Kahapon isinagawa po itong debate para po sa mga regional political party at naging matagumpay. Marami pong nakatutok sa ating himpilan. Marami na nakatutok kahapon. Umabot sa 800 plus yung nakatutok sa atin kahapon. At talagang sinubaybayan ng karamihan itong naging debate kahapon dyan sa bahagi ng Notre Dame University. So good. So far, okay yung naging flow po ng debate.
Maganda yung kanila pong mga pagpapaliwanag hinggil sa tatlong mga issues na kanila pong tinalakay. Oras po natin ganap ng alas 5:10 na po ng umagang oras na yan. Natin po sa atin ng United Bangsamoro Justice Party numero 13 sa Balota. At ang oras na yan natin po sa atin ni Atty. Lanang Ali Jr., 19th nominee ng United Bangsamoro Justice Party. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Eto, di pa rin po nagtatapos yung mga kaluwat ka ng insidente po ng mga patayan, mga pamamaril na naitatala dito sa Bangsamoro Region despite na may gun ban. Kahapon, kawawa po itong construction worker na humingi po ng tulong sa National Highway po ng Tambo sa area po ng Sultan ng Mastura matapos na mabaril. Barilin ng di patukoy ng mga sospek habang siya ay sakay po ng single motorcycle nang pagsapit sa bahagi po ng Tambo. Diyan sa bahagi ng Tapayan na siya po'y walang awang pinagbabaril ang naturang 40 anyos na construction worker. Kinalalang biktima na si Abdul Kabir Sariul Sharipa na nagtamo ng tama ng bala sa kanya pong likuran. Nakahingi pa ito ng tulong sa mga bystander na dumadaan despite na may tama po siya ng 2 tama sa kanya pong likuran. Kaga naman siyang naisugod sa pagamutan para nang sa ganun ay malapatan po siya ng kaukulang lunas. Sa report ng ating kapulisan, galing ng Pulyok Port ang naturang biktima na patungo sana ng Cotabato City nang sundan ng isang kulay gray na Toyota Vios at pagsapit sa naturang lugar ay walang awang pinaputukan. Na-recover naman sa crime scene ang ilang basyon ng live ammunition ng kalibre 45 na baril habang sa ngayon nagpapatuloy pa rin po ang follow-up investigation ng Sultan Mastura PNP katuwang ang iba pang kapulisan. Unang radyo, unang balita. Alas 5:12 na po ng umaga mga kasama ating oras. Ang oras na yan natin po sa atin ni MP Butch Malang na tumatakbo sa unang distrito po ng Special Geographic Area. Yan po ay nasa ilalim po ng Bangsamoro Federalist Party. Dito naman sa bahagi ng Pahamudin sa Special Geographic Area, isang kaso din po ng pamamaril ang naitala na kung saan ay patay din po ang isang lalaki matapos itong barilin. Partikular sa bahagi po ng Barangay Boricain kahapon po ng hapon. Ang naturang biktima ay nakasuot po ng maong na pantalon, may dalang bag at nakasuot po ng itim na jacket at may damit na kulay asul. Sa ngayon, hindi patukoy ng kapulisan kung anong identity o kung ano ang pangalan ng naturang biktima habang nagpapatuloy ang follow-up investigation ng Pahamudin MPS. Na alam kung ano ang motibo at kung sino ang nasa likod ng nasabing pamamaril. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, nasamsam na mga operatiba ng pulisya isang caliber 38 revolver at 4 na mga sasye ng hininang Cebu sa inilatag na search operation sa bahagi ng Barangay del Carmen sa President Roa sa North Cotabato. Target sa naturang operasyon ng isang wanted person na si alias Kape. Matapos na maglabas ang RTC Court ng search warrant sa Kinapawan City dahil sa paglabag sa illegal na armas at droga. Gayunman, hindi naabutan sa naturang bahay ang suspect matapos na makatunog ito at makatakas. Ngunit na-recover sa area ang isang baril, caliber revolver na 38 na wala pong serial number at may 3 bala. Gayun din ang 4 na sachet ng hinihinalang illegal na droga. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pagtugis ng kapulisan sa nakatakas na suspect. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, dito naman sa papalapit na halalan dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
Lumagda si Alhaj Murad Ibrahim, Pangulo ng United Bangsamoro Moro Justice Party at Chairman ng Moro Islamic Liberation Front sa Covenant of Commitment toward Peace Election and the full implementation of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang covenant ay iniharap sa ilalim ng Duyog Bangsamoro, isang multisectoral peace coalition na binubuo ng mga pangunahing civil society organization na nagsusulong ng kapayapaan, demokratikong proseso at naganap na pagpapatupad ng CAB. Sa pamamagitan ng covenant, ipinakita ng mga lumagda ang kanilang commitment sa suporta ng isang mapayapa, malinis at maayos na halalan sa darating na September 14 habang pinagtibay ang patuloy na pagpapatupad ng mga napagkasunduan sa ilalim po ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Mahalaga rin ang inisyatiba bilang panawagan sa mga political leaders, mga kandidato at iba pang mga stakeholders na pairalin ang kapayapaan, respeto sa demokratikong proseso at responsableng pakikilahok sa halalan. Sa paglagda ni Chairman Murad sa naturang covenant, muling binigyan diin ang kahalagahan ng mapayapang halalan bilang bahagi ng pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at ganap na implementasyon ng Bangsamoro Peace Agreement. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras po natin ganap ng alas 5:17 na po ng umaga. Oras na yan, atid po sa atin ni Attorney Sharif Abbas na kumakandidato sa unang distrito po ng Cotabato City sa ilalim po ng UBGP number 1 sa Balota. Tatak RMN. Bumango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Atin na pong tunguin mga kasama. Report natin mga kasamang radyoman na kumana po ng balita. Ating unang dakwan sa radyoman.webs dahil sinasabing dalawang tulak droga ng police station number 3 abay nagpositibo sa illegal na droga. Sa detalye sa radyoman.webs abang Una sa lahat, headlines. Ronda Presinto. Positibong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang dalawang drug personality ng PNP Station 3 makarama sa kote sa bypass operation alas 3 ng hapon sa Sinswat Avenue, Barangay Rosario 7, Cotabato City. Bukod dito, tunay rin na shabu ang nakumpiska sa mga suspect na sina Jerry Juanito, 31 anyos, taga Barangay Kuya sa South Upi, at Benjamin Cabagani, residente ng Malagapas, Arichten sa lungsod. Dahil dito, sinampahan ng Police Station 3 ang dalawang suspect sa City Prosecutor's Office dahil sa paglabag sa Section 5 at Section 15 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakakulong pa rin sina Juanito at Cabagani sa Station 3 at hinihintay na lamang ang commitment order para ilipat ang mga ito sa Cotabato City Jail. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, abang tatak RMN. Unang radyo, unang balita. salamat na web sa detalye ng balitang yan. Samantala, lalaki arestado naman matapos na makuhanan ng ilegal na droga sa bahagi ng Midsayap. Sa detalye sa Radyoman, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 57 grams ng shabu at nagkakahalaga ng 388,796.80 pesos sa inilunsad na search warrant operation sa Purok 3, Barangay Poblacion 6, Midsayap, North Cotabato kahapon ng hapon. Ipinatupad ang operasyon sa bisa ng inilamas na warrant laban kay alias Toto na nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng mga otoridad ang nakuhang ebidensya para sa dokumentasyon habang inihahanda na rin ang kasong isasampa laban sa naarestong individual. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Unang RMN. radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa detalye ng balitang yan. Samantala, dakwa natin si Radyoman Daisy sa kanyang report mga kasama.
Good morning muna sa mga nakatutok sa atin na this morning kay Sally Abdul Karim at kay Nancy Sabado Blanca Rimonde. Good morning at kay Simbay Adam ng Almonte Extension sa Cotabato City at kay Dato Tuguto ng Espeday sa Dato din Sinswat kay Father Elmar Cortel. Diyan sa bagi po ng Noropi sa Maguindanao del Norte. Good morning, Fads. At meron yata nga celebration sa araw na yan dyan sa kanilang tahanan bilang pasasalamat sa pagkakapasa bilang medtech ng kanya pong anak. Congratulations si Pads, meron ka ng medtech. Mamaya, tignan natin yung pangalan ha. Kay Miss Bunko, good morning at kay Tox Gemaludin, happy anniversary, Armen. Kay Manisan Jezabel, good morning sa RH Stan, sa Sulaiman Family Dog, good morning. At yan din po sa Dalikan, kay Justin Agustin ng Dimasangka, Labangan, Sambuanga del Sur. Mayong buntag sa mga taga Sambuanga del Sur sa Labangan. At dihapod sa Pagadian, kay Bayang Makulusong Mitimbang Waya, kay Dato Tungwaya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran, good morning po sa inyo. At kay Dato Ali Abbas ng Tamuntaka 2 sa Cotabato City, kay June Kasan, good morning. Kay Sahara Ganoy Uto ng Banisilan, kay Gian Kinis Uga ng Ulango, at kay Munina Alipolo Haron sa bahagi po ng Pagangan Alyosan, kay Salimpay Engkongan ng Riyadh, at kay Violet Ningas Kapantuhan. Kay Sukarno Edsa, good morning. Kay Wahida Akan Mamalapat, happy Friday everyone ng Kadayangan SGA. Kay Nasruddin Sultan sa bahagi ng Kayaga Kabakan. Kay Pingsoy Ali Salim ng Paranaque, good morning po sa inyo. Oras natin mga ka-idol, ganap ng 5:22 na po ng umaga. Oras na yan, natin po sa atin ni Anwar Young Fighter Alamada na kumakandidato sa 5th District po ng Maguindanao del Sur. Nasa ilalim po ng United Bangsamoro Justice Party number 1 na sa balota. Ay po'y higop muna ng kape sa baba ng ating himpilan para nang sa ganon meron tayong lakas sa buong maghapon kasamang Muscleman Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Para sa bayan, para sa hangarin. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. Para sa bayan, para sa hangarin. Inklusibo, Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Iboto para sa Bangsamoro. BFP number 4 sa balota. Sir Bosch Malangkin, Malangkas. Number 2 sa balota sa District 1 ng SGA. Bangsamoro Federalist Party. Malangkas ang serbisyo. Di malangkas. Number 2. Malangkas. Malangkas ang pagkakaisa. Di malangkas. Number 2. Malangkas ang pag-unlad. Di malangkas. Number. Malangkas. Malangkas.
Huwag kayong mabahala na sinasabi nila na ang Moro National Liberation Front, ang BAPA, mahina. Hindi ho, malakas tayo. Na ilang dekada na tayo dito sa struggle ng Bangsamoro. Sinasabi nila, konti na lang tayo. Hindi. Marami ho tayong elected officials na nanalo sa mga eleksyon. Ang Bapa, partido ng marami. Bapa, number 2 sa balota. Attorney Omar Yaso Sema, first nominee ng Bangsamoro Party o BAPA, number 2 sa balota, iboto. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP, number 13 sa balota. UBJP! Kiniha, timan ininyo, sipon, sakit sa ulo, sakit sa lawas, hilanat, allergic rhinitis ug sinusitis, Simdex D. Padalion nato. Timailhan sa hilanat, Simdex D. Ang Simdex D mapalit sa mercury drug ug uban pang butika duol ninyo. Phenylpropanolamine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Simdex D. If symptoms persist, consult your doctor. Suggested retail price of Simdex D is still at $3.50. Nagapay siya sa pag-asa, paglilingkod siya ang nauuna. Anak ng revolusyonaryong Bangsamoro. Tayo nang magkaisa at manindigan, bayalisan sa luna. Karon ating samahan, matatag na pamilyang Bangsamoro. Lahat kasali sa baba, kasama ka palagi, kasama rin si Bayalies. By honor, Sansa Luna Caro, nominee number 3 sa Bangsamoro Party. Lahat kasali. Ikaw at ako, tayong lahat sa BAPA. Lahat kasali. Sama na sa riot, Democratic Party, partido para sa lahat ng Bangsamoro. Another day, another grind. kasama si Sweetie Fahani. Uy, oy! Madaling lapitan, handang umalalay para sa Bangsamoro. Yeah, walang haso sa trabaho, Solusyon hindi problema, batas hindi atras. serbisyo at progresibo'y hangad. City Fahani, fourth nominee ng Raayat Democratic Party. Another day, Another grind, walang maiiwan behind. para sa Bangsamoro. Ipanalo natin ito. Kay Sweetie Fahani. Angat tayo. Atornila ng ali, atornila ng ali, atornila ng ali, atornila ng ali. Hindi sa galit, hindi sa takot, kundi sa tapang na may malasakit. Sa pagkakaisa, sama-sama ang tinig para sa Bangsamoro na ating iniibig. Atornila ng ali, hey, 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 hey. Atornila ng ali, ho, 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 ho. Tinig ng katotohanan, tinig ng paninindigan. Atornila ng ali, atornila ng ali. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day.
Assalamualaikum. Dr. Tumanda Antok po, number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Marami pa rin sa ating mga kabataan ang nahihirapang matutong bumasa. Marami rin ang hindi nakakapagtapos ng kolehiyo. At habang umunlad ang sentro ng lungsod, marami pa rin komunidad sa District 3 ang naiiwan. Mapupunan natin ang mga pagkukulang na ito sa parlamento. Isusulong natin ang school teaching para sa mga pampublikong elementarya. Mas mataas na kalidad ng edukasyon sa ating state universities and colleges. Bilang guro, mananaliksik at eksperto sa pulisya. Iaalay ko ang aking kaalaman at karanasan sa paglilingkod sa inyo. Ako po si Dr. Tumanda Antok. Hindi natutulog sa serbisyo. Number 1 sa balota para sa District 3 ng Cotabato City. Political advertisement paid for by Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aking suwatan no at pagkasuldo, mana si Sultan Dato Teng Upong Gumbila ay kasapun duwaro na Sultan sa Kabuntalan Mandanao Darul Salam, abog kandidato sa pagka-tradisyonal leader kanong partido no BFP. Sunyaba at kinamong ko sa kandidato na traditional leader na sabab kanong paninindag ko kanong maratabat no kita no ang mga tupo ng sultanet sa bansa ko. Ataw kanong kapangilay kanong kagkabagay no peace, unity and solidarity. Mag-isa-isa kanong nyaba akama itanong ilabi so kapapagalyatan no nyaba a eleksyon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Christians for Peace, C4P, ako po si Edgardo, Group Edgar Ramirez, number 7 sa balota, at Bro First Lagman, number 4 sa balota, ay kumakandidato sa pagka-representante sa secular communities. Ngayong September 14, 2026, ang ating dalangin na tayo'y magkaisa para sa kapayapaan at kaunlaran. Ang inyong pagboto sa amin ay tagumpay ng mamamayang Kristiyano, Bangsamoro at non-Moro ay peace. Ang darating na makasasayang parliamentary election ay tagumpay ng buong Bangsamoro. Ang aming panalo ay panalo ng buong Bangsamoro. Ang ating tandaan, numero 7 sa balota, Prof. Edgar Ramirez, numero 4, Bro First Lagman, representante para sa settler communities. Maraming salamat po. Numero 7 sa balota, Percy Balagman. Numero 4 sa balota. Seryoso kining hisgutanan sa Civil and Family Code sa Pilipinas, usa sa basihan sa annulment of marriage kung si mister dili na mobarog tungod sa daghang rason, sama sa impotency, erectile dysfunction, prostate problem ug uban pa. Barog kalalakinan, ani ana ang hinagiban alang sa tanang laban. Megaman mutabang kaninyo. Dunay katakos mo regulate sa blood flow sa kaugatan. Megaman ang hinagiban sa pagbarog sa tanang laban. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras, ganap na ang alas 5:35 na po ng umaga. Oras na yan, natit po sa atin ni Doc Tumanda Antok na tumatakbong 3rd District Parliamentary dito sa Cotabato City, number 1 sa balota sa ilalim ng Bangsamoro Federalist Party. Tatak RMN. At ang oras na yan, natit po sa atin Sultan Dato Teng Gumbila, first nominee ng traditional sector sa ilalim ng BFP, number 5 sa balota. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa pag-atid po ng mga balitang nakalap na niyo po, Radyoman. Nandiyan na po yung ating painit na pakape sa baba po ng ating himpilan. Kasamang mainit na pandesal para po dito sa ating 74th founding anniversary po ng RMN Network, mga kasama. At ng DXMY. Libre po yan, mga kasama. Pwede po kayong magtungo dito sa kanto ng ating, sa baba ng ating himpilan, sa kanto ng ORC. At ng Governor Gutierrez Avenue, nandyan na si SM, Station Manager Erwin Cabilbigan, at yung ating mga kasamang Radyoman. Anli Coffee at Anli Pandesal, mga kasama. Para po sa ating mga suking taga-subaybay ng DXMY. Happy 74th founding anniversary! Good morning kay MP Abdul Basit Bobby Benito, Sukran Sir, at kay Health Minister Dr. Cadel Jojo Sinulinding na kanyang 61st birthday rin sa araw na ito. Dati-rati, partner kami sa iba't ibang aktibidad kapag ganitong araw. Pero dahil nga sa eleksyon ngayon at siya po ay kumakandidato, bawal yung mga iba't ibang aktibidad. Kaya happy birthday, Health Minister Doc Jojo Sinulinding. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin, kay Nasruddin Sultan at kay Laga Sulaika Dalandagan Makabanggit. Sa bayan po ng Pikit, kay Merlukman sa Buluan at kay Randy Santisas, kay Sahara Ganay Oto sa Salama, kay Nor Hussein. Good morning sa Cotabato. Kay Kagi Hanna at kay Hadja Podsia Cho. Good morning sa Dato Piang, kay Marvin Leon, kay Arlinas ng Kampong Dato Kampong Labungan. Kay Main Masukat Akan sa bahagi ng New Lower Bikutan sa Tagig. Sa kanyang misis, good morning kay Tung Opark, kay Jun Ray Leonardo sa Itaw South Opi, kay Matwa Manguda, kay Aida Usman, kay Parid sa Abdurrahman Impal, sa Aper Tabiran at kay Aida Samad. Good morning at kay Parida Balabagan ng SGA. Sa mga balita pa rin po natin, mga kasama, na sa 8 o na 10,000 mga sundalo at mga kasapin ng Civilian Active Auxiliary ang itatalaga ng Philippine Army bilang bahagi ng security preparations para sa nalalapit na first BARM election. Ayon sa Army, manggagaling ang karagdagang puwersa sa 1st at 6 at 11 ID. 3 division, kabilang ang ilang infantry battalion, scout rangers, at ng task force at iba pang specialized units. Nakatunang ang mga tropa sa paghahanda at nasiguridad sa mga voting centers sa buong Bangsamoro Region. Patuloy din ang pakipag-ugnayan ng militar sa MLF leaders sa Philippine National Police at COMELEC upang mapalakas ang koordinasyon at matiyak ang maayos, ligtas at mapayapang pagsasagawa ng halalan. Unang Radyo, Unang Balita. Alas 5:39 na po ng umaga, mga kasamang oras na yan. Hatid po sa atin ni Attorney Omar Yasser Sema o MP Attorney Omar Yasser Sema, first nominee ng BAPA Party, number 2 sa balota. At ang oras na yan, hatid po sa atin ni MP Engineer Bayali Sansaluna Caron, third nominee ng Bangsamoro Party, number 2 sa balota.
Kahapon naging matagumpay po ang sinagawang first ever debate ng mga regional political party na kalahok po dito sa first BARM election. 13 na mga debaters ang lumahok mula sa 13 mga political party mula po dito sa regional. Nagpasalamat ang COMELEC sa naging sa organizer ng naturang event ang IAG o Institute of Autonomy and Governance, na kung saan ay tinutukan po ng karamihan ng naturang debate. Naroon kahapon na si Executive Director ng COMELEC, si Director Chupisto Elnas, na kung saan ay nagpasalamat sa mga participants, sa mga dumalo, lumahok at nakinig sa naturang debate. Of different political parties who participated in today's debate. Your willingness to stand before the public, present your platforms, discuss important issues, explain the principles and positions that you represent is an important part of democratic process. As we prepare for the first parliamentary elections for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ngayon lang po I am proud to say, Lanao del Sur, nandyan na lahat ang ating mga balota at ang ating mga makina and transmission devices sa temporary hubs ng Lanao del Sur. Nasa Marawi na po. Ngayon din, dumating na ang ating mga balota, election paraphernalia, ating mga makina, mga voting counting machines, and transmission equipments. Nandyan na po sa Sultan Kudarat Gym. Doon ako galing. And sa Buluan, nandun na rin for Maguindanao del Sur. Nandun na rin ang ating mga makina, balota, as well as transmission equipments. Kagaya din sa special geographic areas. Unang radyo, unang balita. So, all set na po ang lahat para po dito sa first BARM parliamentary election sa September 14 na kung saan tulad ng sinabi ni Director Elnas, handang-handa na sila. Ang mga kagamitan na gagamitin sa naturang halalan nandito na po sa mga lugar, sa mga probinsya. In place na po, in fact, ngayong araw para po dito sa Cotabato City, meron pong paabiso ang COMELEC na kung saan sa mga kandidato at mga political parties sa mga sectoral organization na ihatid ngayong araw, August 28 mula sa Maguindanao del Norte Provincial Hub ang mga opisyal na balota para po dito sa Cotabato City na gagamitin para po dito sa September 14. Maaring magpadala ng mga kinatawan ng mga kandidato, mga partidong pampolitika, sectoral organization, mga accredited citizens arm at iba pang stakeholders upang masaksihan ang pagdating at turnover ng mga opisyal na balota sa tanggapan ng Cotabato City Treasurer's Office ngayong umaga, alas 9 dito sa People's Palace. Unang radyo, unang balita. Samantala, kahapon naman dito sa bahagi ng Maguindanao del Sur sa 2nd District, nagkaroon po ng rally ang mga kandidato para sa Bangsamoro Federalist Party na kung saan ay nandun po kahapon yung presidente ng BFP para sa Maguindanao del Sur, si MP Michael Mitimbang. Kasama nito ang mga kandidato ng BFP sa bayan po sa 2nd District ng Maguindanao del Sur. At naroon po sa Dato Saudi ang venue kahapon na kung saan ay nagpayag po ng commitment si Dato Saudi Mayor Dato Basir Banjo Uto sa kandidatura ng mga Bangsamoro Federalist Party. Sa kanyang binsay, hiniling ni Uto kay Allah na gabayan ng mga mamamayan sa kanilang mga magiging desisyon at ilayo sila sa anumang hindi nakakabuti sa kanilang kapakanan. Ayon pa kay Mayor Dato Basir Banjo Uto, merong mensahe ang 5 mayor mula sa 5 munisipyo ng 2nd District na buo ang kanila pong suporta para dito sa BFP. Unang radyo, unang balita. Nanyaba i-adjab ko sa kinamagan ko sa kano siya sa Dato Saudi, tinabangan ako no, pinataban ako no,
nakatanan ikapamagukag niyata no matsangol na pon ikalilintad do munisipyo no Dato Saudi niya maslasya nakanakunya kinakama siya sa Dato Saudi inganin kanya ko kinakama siya sa kano napatuganugan ko surangon to siya sa Dato Saudi yung tanong manganing kano Allah subhanahu wa ta'ala sa data nun limbanan sa siya ka nung makagkat ka manumaraka niya masala na makagkat ka nung agamata no siya sa Dato Saudi Municipality. So mga taga-Padasya, mga Lucas ko niya si Bapa Pandag, niya sa kanin. So of course, ang board member na auntie ko, niya sa kanin, si Auntie Bay Jahara. So administrator o Dato Salibo, sulad do Mayor Tano, niya sa kanin, so mga taga-pada sa CCCH, so sulod ko po mambo, nominee sa kanin na Maharlika, siya sa kanin Normi Suare, kayo na si Ama Bantuba, na kanon na mga timpo, sila mong kiabapa Johnny Banya, nanyan bet. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap ng alas 5:46 na po na umaga. Ang oras na yan natin po sa atin ni Anwar Yang Fighter Alamada na kumakandidato sa ikalimang distrito po ng Maguindanao del Sur sa ilalim ng UBGP number 1 sa Balota. Tatak RMN. At ang oras na yan natin po sa atin ni MP Attorney Siti Pahani Uyuyod na tumatakbo o fourth nominee ng Raayat Party number 12 sa Balota. Tatak RMN. Bumango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating balikan yung ating mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa radyoman.web sa karagdagang detalye regarding po sa isinagawang matagumpay na debate ng mga RPP kahapon dito sa Cotabato City na kung saan ay inabangan ng karamihan ang kanila pong mga naging diskusyon. Sa detalye sa radyoman.web abang DXMY Tatak RMN Report. Matagumpay na naisakatuparan ng kauna-unang BARM Parliamentary Elections Debate na nilaukan ng 13 regional political parliamentary parties matapos iorganisa ng Institute for Autonomy and Governance o IAG sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang line agencies kasama ang law enforcement unit na isinagawa kahapon sa NDU Cotabato City. Present ang buong kinatawan ng Abot Party, Bangsamoro Party, Best Party, Bangsamoro Federalist Party, BARM Grand Coalition, Isama Party, Mahardika Party, Moro Ako Party, Musawara Party, Progresibong Bangon Bangsamoro, Pro Bangsamoro Party, Raayat Party at United Bangsamoro Justice Party. Naging laman ng debate ang usaping patungkol sa edukasyon, seguridad, financially transparency, economics peace agreement, land dispute, korupsyon at iba pa. Halos 6 na oras ang itinagal ng debate makarang mabigyan ng tig-3 minutong sagot at paglilinaw sa mga isyong dapat dalhin sa regular parliament. Umaasa naman ang IAG at ang buong sambayan ng Bangsamoro na hindi maibabaon sa limot ang mga linyang binitawan ng mga debaters at dapat tuparin ng mga ito ang mga pangako para sa bayan kung sakaling sila ay muling mailuluklok sa regular parliament. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Web sa balitang yan. Samantala dakwa natin si Radyoman Dato Jul mainitang pagtatalo ng tricycle driver na uwi sa pananaksak patay. Sa detalye si Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Patay ang isang tricycle driver matapos na pagsasaksakin ng di pa nakikilalang sospek sa barangay Kenram ng Isulan, Sultan Kudarat Province. Kinilala ng Isulan Municipal Police Station ang biktima na si Romel Bong Crodua, nasa ustong gulang, residente ng puro pagkakaisa sa nasabing barangay. Ayon sa pulisya, natagpuan ang biktima na duguan matapos humingi ng saklolo sa mga residente sa lugar. Agad pa siyang isinugod sa Sultan Kudarat Provincial Hospital, ngunit deklaradong dead on arrival ng mga attending physician dahil sa tinamong mga saksak sa dibdib
at iba pang bahagi ng kanyang katawan. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sospek at ang motibo sa naturang krimen. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Karamen. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna resulta ng draw ng PCSO mga kasama, pero doon sa mga 3-digit wala po dahil hindi po natin hindi makita dito sa ating page na ating binuksan. Ito lamang lotto result sa milyones na papremyo sa 642 at 649. 642 yung jackpot price na sa 16.4 million pesos. Ang mga lumabas na numero 04, 13, 18, 26, 35 at 39. Samantalang dito naman sa 649, nasa 25 million plus ang jackpot price. Winning combination po natin 03, 15, 33, 42, 11 at 30. Congrats sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa Facebook page live kay Sumulod Umanya Sinsin. Sa mga Yaping Chong Girls, good morning po sa inyo kay Adsan Suwi Salim. Sa Salim family sa Tamuntakawan, good morning daw kay Elmerson Ariston. Batiin ko lang, kasama ko dito na si Arnie Inaro at si Dentoy Ariston. Good morning Cotabateños, kay Elmer Bong Angeles, kay Roel Cordero, Jerry Dimano at kay Jo Maria Brera, Jerry Carpina, kay Bernal Pascual, Joseph Delicano at kay Sir J. Abdila at kay Sir Vice Mayor Joer Madag. Good morning kay Sir Dato Tengal Latipa, good morning sir. At kay Fatima Uto Abdullah Ayob, good morning. Bueno, sa ating mga suki sa ating mga kababayang suki ng DXMY, pwede kayong pumunta dito sa baba ng ating himpilan sa pre-flowing po ng coffee at Anlin na Pandesal. Nandyan yung ating mga kasamang radyoman bilang celebration po natin sa 74th founding anniversary ng Radio Mindanao Network. Good morning sa ating mga suki. Nandyan na po yung ating mga libreng painit. Diyan bang Masilman Coffee ni Chief Alvin? Anas sa coffee po natin. Susunod na si Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.web sabang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan, Tatak Ariman. Kita-kits tayo sa baba ng himpilan. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. You must keep